halos 300 Pilipino na ang napauwi ng pamahalaan mula sa Israel at Lebanon. Sinabi ng DMW na hindi lang simpleng pagpapauwi ang kanilang obligasyon. Binabalikan din nila ang mga repatriated Pinoys para kamustahin at alokin ng trabaho. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe, live. Audrey, tiniyak ng Department of Migrant Workers na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapauwi sa mga Pilipino na apektado ng sigalot sa mga bansang Israel at Lebanon. Simula Oktubre, aabot na sa 264 na mga Pilipino ang napauwi sa Pilipinas mula sa bansang Israel. Kasama na dito ang mga uuwi mamayang hapon na higit 30 individual. Sa bansang Lebanon naman, may 31 na ring napauwi sa Pilipinas. Pero sa daan-daang bilang na nakauwi na, sabi ng DMW, mayroon pa ring mga pinoproseso pa ang papel hanggang sa ngayon. Tulad na lang ng nasa 150 na mga Pinoy mula sa Lebanon. Ayon kay Migrant Workers OIC Undersecretary Hans Kakdak, ilan kasi sa mga Pinoy doon ay may problema sa mga dokumento nila sa immigration. Pero at meron ding mga gusto ay magamit ang kanilang vacation leave sa pag-uwi. Pero paniniguro naman ng DMW, lahat ito ay dumadaan na sa proseso at pakikipag-usap sa mga otoridad. Tinatayang 2 linggo ang aabutin para maayos ang kanilang mga papeles. Meron ilan sa kanila na may problems in terms of their documentation status sa immigration. So, pinaprocess pa yon with the Lebanese General Services. Kailangan pa ng go signal ng Lebanon. So that's taking a bit of time. Bukod pa sa mga nasa Lebanon, meron ding 83 pa na tutulungan ding makauwi mula naman sa bansang Israel. Wala pang timeline sa ngayon kailan sila makakauwi, pero tiniyak naman ng DMW na tuloy-tuloy ang pag-aayos nila na makabalik sa Pilipinas ang bawat isa. Lalo na ang mga nasa West Bank na sinusubukan nilang payagan na makalabas sa pamamagitan ng pagbuo ng isang plea. Para naman sa mga nasa Pilipinas na, bukod sa tinanggap nilang assistance mula sa DMW, magkakaroon din ng kamustahan ang DMW sa bawat isa sa kanila sa susunod na linggo para naman tanungin ang kanilang kalagayan dito pagbalik ng bansa. Aalokin na rin sila bawat isa kung nais ba nilang magsimula ng hanap buhay o kabuhayan sa Pilipinas. Kamustahin namin sila at i-firm up namin sino gusto magnegosyo, sino gusto magtrabaho. Binigyan lang namin sila ng akmang panahon para makapiling nila yung mga mahal nila sa buhay. Kasi syempre galing sila sa hindi pa karaniwang pangyayari. Kaya't hinayaan muna natin sila, time with their families and all that. And now it's time to regroup and ask them about their livelihood and employment options. Audrey, may nakaantabay ding psychosocial support ang DSWD at DOH para naman sa mga kung sakali ay may naiwan sa kanilang trauma ay muli silang makabangon mula rito. Para naman sa mga pamilya ng mga nasawing OFW sa Israel, may nakahanda na rin anyang assistance mula sa Embahada ng Israel. Samantala, simula naman anya nang inilipat na ng DFA sa DMW ang legal assistance para sa mga OFW simula noong June o Hunyo. May nakabinbin ng 1,285 na kaso sa DMW na hinihintay nilang makapaglabas ng resolusyon ang korte. May binabayaran na ring 18 legal retainers ang DMW para mag-abot ng legal assistance sa mga Pilipinong may kaso sa ibang bansa, lalo na sa Saudi Arabia at iba pa. Audrey, bagamat wala namang timeline itong ang Department of Migrant Workers para mapauwi ang mga Pilipino na voluntaryong magpaparepatriate dito sa Pilipinas, ayon sa DMW ay magiging tuloy-tuloy naman yan dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagpaproseso ng mga papel. At kung mapapansin mo naman, Audrey, mga nasa daan-daan lang yung mga Pilipino na inaayos nilang makauwi dito sa Pilipinas sa kabila ng libo-libo yung mga Pilipino nasa Israel. Ayon naman kay OIC Hans Kakdak ng DMW ay dahil nga may ilang mga Pinoy na ayaw pa rin iwanan yung kanilang mga employer doon sa Israel sa kabila ng sigalot at dahil nga meron pa rin silang kontrata. Sinusubukan namang makipag-usap ng DMW kung gustong umuwi ng mga Pilipino ay nakikipag-usap ang DMW sa mga employer para payagan silang makauwi dito sa Pilipinas. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.